Isang mapagpalang araw sa ating lahat, naway nasa maayos kayong kalagayan sa araw na ito, nang sa ganon ay mas maintindihan nyo ang leksyon na ating tatalakayin sa araw na ito. Ngunit bago yan, ako nga po pala si Binibining Eliza May Sandalan mula sa BSED Filipino 1. Ngayon ay samahan nyo akong tuklasin ang mundo ng ponolohiya. Ngunit bago yan, ano nga ba ang ponolohiya? Ang ponolohiya o palatunugan ay sangay ng linguistika na nag-aaral ng mga tunog o ponema ng isang wika na siya rin namang ginagamit natin sa pagsasalita. Ang pagsasalita ay mayroong tatlong salik. Una narito ay ang enerhiya. Ang enerhiya naman ay ang nalilikhang presyon o pressure ng papalabas na hininga galing sa baga. Pangalawa ay ang artikulador. Ang artikulador naman ay ang lumilikha ng tunog na minomodifika ng bibig. At ang pangatlo naman ay ang resonador. Ang resonador naman ay ang bibig at guwang ng ilong ang nagsisilbing resonador. Ang interaksyong nagaganap sa tatlong salik na ito ay siyang gumagawa ng tunog. At alam niyo bang ang bibig ng tao ay may mahalagang bahagi sa pagbigkas ng mga tunog? Oo, meron. Ito ay ang dila at panga, ngipin at labi, matigas na ngalangala, at malambot na ngalangala. At ngayon ay wag na nating patagalin pa, atin ang alamin ang wastong paraan at punto ng artikulasyon. Kapag sinabi naman nating punto ng artikulasyon, ito ang naglalarawan kung saang bahagi ng bibig na isasagawa ang pagbigkas sa ponema. Ang punto ng artikulasyon ay may 5 uri. Una narito ang panlabi, pangngipin, panggilagid, pangalangala o velar, at ang panghuli naman ay ang glutal. Halina't atin isa-isahin ang mga ito. Una narito ang panlabi. Kapag sinabi nating panlabi, ang labing ibaba ay dumidikit sa labing itaas. At ito naman ang mga halimbawa ng artikulasyong panlabi. Una narito ang letrang P. Payong. Letrang B. Baso. Letrang M. Mata. So ayan, ating makikita ng ating labing ibaba ay dumidikit sa labing itaas. Ang susunod naman ay ang puntong artikulasyong pangngipin. Masasabi natin na ang puntong artikulasyong pangngipin kapag ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa bahaging itaas. Ito ang mga halimbawa ng puntong artikulasyong pangngipin. Una, letrang T. Tasa. Letrang D. Damit. Letrang N. Notebook. So ayan, ating makikita na ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin sa bahaging itaas. Ang sumunod naman ay ang panggilagid. Masasabi natin na ang puntong artikulasyon ay panggilagid kapag ang dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Ito ang mga halimbawa ng puntong artikulasyong panggilagid. Letrang L. Laso. Letrang R. Ribbon. So ayan, ating makikita na ang dulong dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Ang sumunod naman ay ang velar o pangalangala. Rito, ang ibabaw ng dulong dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. So ito naman ang mga halimbawa ng puntong artikulasyong pangalangala. Una, letrang K. Kamay. Letrang G. Gitara. So ayan, ating makikita na ang ibabaw ng dulong dila ay dumidiit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. At ang panghuli naman ay ang artikulasyong glutal. Rito, ang babagtingang tinig ay nagdidiit o naglalapit at hinaharang o inaabala ang presyon ng hininga upang lumikha ng paimpit o pasutsot na tunog. Ito naman ang halimbawa ng artikulasyong glutal. Letrang H.
halaman. Sa wakas ay natapos na nga nating talakayin ang punto ng artikulasyon. Ngayon, dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Ano nga ba ito? Sa paraan ng artikulasyon, dito inilalarawan at ipinapakita kung papaano ang mga sangkap sa pagsasalita ay gumagana at kung papaano ang ating hininga ay lumalabas sa bibig o sa ilong sa pagbigkas ng alinman sa mga ponemang katinig. Alam nyo ba na mayroong 6 na uri ang paraan ng artikulasyon? Una narito ang pasara, pangalawa pailong, pangatlo pasutsot, pang-apat panggilid, panglima naman ay ang pakatal, at ang panghuli ay ang malapatinig. Halina't samahan niyo akong isa-isahin ang mga ito. Dito naman sa paraan ng artikulasyong pasara, ang daanan ng hangin ay harang na harang. Ito naman ang mga halimbawa ng paraan ng artikulasyong pasara. Para sa walang tunog, letrang P, 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 letrang T, 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 letrang K, K, K. Para naman sa may tunog, letrang B, 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 letrang D, 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 letrang G, G, G. Para naman sa paraan ng artikulasyong pailong, dito ang hangin na nahaharang dahil sa pagtikom ng mga labi, pagtukod ng dila sa itaas ng mga ngipin o kaya'y dahil sa pagbaba ng velum ay hindi sa bibig kundi sa ilong lumalabas. Ito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pailong. Ito ay may tunog, letrang M, letrang N, Rito, ang hanging lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya'y mga babagtingang pantinig. Ito naman ang halimbawa ng artikulasyong pasutsot. Ito ay walang tunog at ito ang mga letrang S, letrang H. Rito naman, ang hanging lumalabas ay sa gilid ng dila sapagkat ang dulong dila ay nakadiit sa punong gilagid. Ito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pagilid. Ito ay may tunog at ito ang letrang L. Para naman sa paraan ng artikulasyong pakatal, rito ang hangin ay ilang ulit na hinaharang at pinapabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na paglapag ng dulo ng nakaarkong dila. Narito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong pakatal. Ito ay may tunog at ito ang letrang R. R. Para naman sa huling paraan ng artikulasyon, walang iba ay ang malapatinig. Dito'y nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibang posisyon. Ito naman ang halimbawa ng paraan ng artikulasyong malapatinig. Una, ang letrang W. Wah, wah. Letrang Y. Ya, ya. At iyon na nga ang iba't ibang uri ng wastong paraan at punto ng artikulasyon. Naway meron kayong naintindihan sa talakayan natin sa araw na ito. At ngayon, dahil tapos na natin siyang pag-usapan, dumako naman tayo sa tamang pagbigkas ng alpabetong Filipino. Halina't samahan niyo ko. Letrang A. Ant. Letrang B. Baby. Letrang C. Cat. Letrang D. Dog. Letrang E. Eggplant. Letrang F. Fox. Letrang G. Goat. Letrang H. Halaman. Letrang I. Itlog. Letrang J. Jet. Letrang K. Kiwi. Letrang L. Laso. Letrang M. Money. Letrang N. Nest. Letrang N. Ninya. Letrang NG. Ngipin.
Letrang O. Orange. Letrang P. Payong. Letrang Q. Quezon. Letrang R. Relo. Letrang S. Sabon. Letrang T. Tasa. Letrang U. Ulap. Letrang V. Vase. Letrang W. Watch. Letrang X. Xylophone. At dito na nga po nagtatapos ang ating talakayan. Naway mayroon kayong natutunan sa video ito. Muli, ako nga pala si Bibining Eliza May Sandalan mula sa BSED Filipino 1 na nagsasabing ang dila kapag ginagamit ng tama, nagdadala ng ganda sa wika. Magandang araw at paalam!